Isa-isang hinimay ni na PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa naganap na tensyon sa Senado noong May 13. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Live. Kenneth? Yes, Ice, kasunod ng inisyal na investigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring insidente o shooting incident sa loob ng Senado noong May 13 ng gabi, binigyang diin ni DILG Secretary John Vic Remulla na batay sa mga ebidensya, hindi under attack ang sinabi. Taliwas yan sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang sinabi ng kalihim matapos ipakita sa press briefing ngayong hapon sa Malacanang ang mga video ng nangyaring insidente sa loob ng Senado. Batay sa timeline, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril eksakto 7:45 ng gabi na tumagal ng 3 minuto at 20 segundo ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Batay sa datos ng SOCO, 44 na basyo ng bala ang nadiskubre. At ayon sa investigasyon, karamihan umano rito ay galing sa loob ng Senado. Accounted na rito ang 21 at tinutukoy pa ang iba. Ayon pa kay Secretary Remulla na batay sa mga CCTV video, dumating sa punto na inatasan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang Marines at OSAA na maghanda. At that moment, General Aplasca called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. Sinabi pa ng kalihim na hindi tumaliman si Aplasca sa mga investigador nang ipatawag ito at inatasan na isurrender ang kanyang baril. Kinumpirma rin ng pambansang pulisya na magkasamang sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Umalis ng Senate premises ang puting sasakyan bandang alas 2:30 ng madaling araw. Lulad si Senator Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Napag-aari. Makita na natin yung video nun. Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa, kaya ayon sa Department of Justice, ang mataas na kapulungan ang may responsibilidad na ibigay ang mambabatas sa Justice Department. Sakaling hingin na ang kustodiya ng sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong crimes against humanity. Sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. Ice, kanina formal nang itinurn over ng PNP sa DOJ yung resulta ng investigasyon nito ukol nga doon sa shooting incident sa Senado. At sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na bagaman compelling yung mga naisalaysay na ebidensya ay iimbestigahan pa rin nila ito ng mabuti. Ice. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.